Malacanang, sinabihan ng Senado na pakinggan ang panawagan ng business community na bilisan ang impeachment trial at sundin ang batas pati na rin ang rule of law. May mga balita dyan si Bombo Annalise Subirano. Nananawagan ang Palasyo ng Malacanang sa Senado na pakinggan ang panawagan ng business community na bilisan ang impeachment trial ni VP Sara Duterte para mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at kumpiyansa ng mga investors na mamuhunan sa ating bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong mga nasa business sector na ang naaalarma sa pag-delay sa impeachment trial. Kaya dapat aksyonan na ito ng Senado. Sinabi pa ng Palace official na hindi talaga nanaisin ng mga investors na mag-invest ng negosyo sa bansa kung ang isang leader ay inaakusahan ng korupsyon at tila kinakampihan pa ng ilang mga senator judges. Pinasinungalingan din ni Castro ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Binigyang diin ni Castro, gumaganda ngayon ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Malaking tulong dito ang pagtanggal sa bansa sa gray list ng Financial Action Task Force na siyang nakapagbigay ng mataas na investor confidence. Ibinida din ni Castro ang ulat ng Asian Development Bank na na-maintain ng Pilipinas ang napakagandang economic outlook ng bansa para sa taong 2025. Ang pahayag ni Castro ay tugon niya sa naging pahayag ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy na maaaring maapektuhan ang investor confidence kung masyadong matagalan ang proseso sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Reaction lang po ng Malacanang. Sa press briefing kasi kahapon sa House of Representatives, sinabi ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy na maaring maapektuhan ang investor confidence kung masyadong matagalan ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay, mismong nasa business sector na po ang naaalarma sa nangyayari dito sa Senado patungkol po sa impeachment trial. At hindi po talaga na naisin na makapag-invest, na maa-alerto po talaga mga investors natin kung may issue po at inaakusahan ng isang leader ng korupsyon at mukhang nakakampihan pa ng ibang senator judges. So nakakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Tandaan po natin, natanggalan po ang Pilipinas dito sa Financial Action Task Force gray list na nakapagbigay po ng mataas na investor confidence sa bansa nito lamang taon. At sinabi rin po ng ADB na na-maintain po ng Pilipinas ang napakaganda pong economic outlook for 2025. So nakakahinayang po kung ang ekonomiya natin ay maapektuhan ng dahil lang po sa nangyayari sa Senado. So ang panawagan lang din po natin sa Senado patungkol po sa impeachment trial, hindi naman po para pabilisin o manghimasok tayo sa ginagawang impeachment trial, kundi sundin lamang po ang konstitusyon at ang rule of law. Yan din lang po ang ninanais ng Makati Business Club. Samantala, nirerespeto din ng Malacanang ang panawagan ng business community na bilisan ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Gayunpaman, muling binigyang diin ni Undersecretary Castro na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment process sa Senado. Subalit nais ng Pangulo na sundin ng Senado ang konstitusyon at rule of law hinggil sa impeachment. Muli si Undersecretary Claire Castro. On the other, Yusek, sang-ayon po ba ang Malacanang sa panawagan ng business community na kailangan talagang bilisan na ang trial upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya at kumpiyansa ng mga investor na mamuhunan sa ating bansa? Muli ulitin natin, hindi po kasi manghihimasok ang Pangulo sa proseso sa Senado patungkol po sa impeachment trial. Pero kung yan po ang nakikita po ng mga nagnenegosyo, investors natin sa Pilipinas, eksperto sila sa mga ganitong bagay, kung ano ang mas makakabuti sa ekonomiya. So tandaan natin, ang sabi lamang po ng Pangulo, sundin ang konstitusyon at ang rule of law. So kung pagpapabilis sa impeachment trial, at yun na nakikita ng business sector, sana bigyan din po ito ng pansin ng Senado. Si
Antipala's First Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!